at sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala? Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito at ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagigiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ang hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubhang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga iskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Ang ebanghelyo ho natin, sinabi ho ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung isasalin ho natin ngayon, pwede rin ho natin sabihin, hindi lahat ng may Bible quotes sa Facebook ay tunay na mabait. Pwede nga kasi maraming puro Bible quotes ang nilalagay, ang profile ay Bible quotes, pero sa comment, toxic naman. Mahilig isang tunay na keyboard warrior, no? Puro panghusga, pangaaway ang ginagawa. Pero kung titignan mo yung profile niya, nakalagay doon, John 3:16, no? For God so loved the world. Talagang totoo, sinabi ni Jesus, hindi ho lahat at tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. At magandang paalala ho sa atin ni Jesus ngayon. Bakit? Dahil sa ating buhay bilang Kristiyano, sana yung pananampalataya natin ay hindi lang sa Facebook, hindi lang sa social media, hindi lang sa kung ano ang sinishare mo, hindi sa kung ano ang pinopost mo, pero sa iyong pamumuhay araw-araw, naroon ang pagiging Kristiyano mo. Pangit naman kung sa Facebook ka lang mukhang mabait, pero mga kasama mo sa bahay, gusto ka ng upakan. Hindi naman yata nag-uog na yon. Sa Facebook, laging blessed by God. Lagi nagsishare ng Bible quotes.
Magsishare pa ng share this to 20 persons so that they can become blessed. Nang budol pa. Gandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na ang taong lumalago sa pananampalataya ay nakikita din sa kanyang pamumuhay. Yung walang kamera, yung walang iba nakatingin sa kanya, yung mga kasama lamang niya ang nakakakilala sa kanya, sana pareho din yung sasabihin ng kasama niya sa bahay at sa mga followers niya sa social media. Sa mga friends niya sa social media. Sana pareho din ang sasabihin. At ang magandang papatnubay sa atin ng Panginoon ay tungo sa buhay ng may authenticity. Totoo. At ang Kristiyanong totoo at tunay, hindi lamang nakikinig sa salita ng Diyos, kundi ang pinakikinggan niya ay parte ng buhay niya. Yung pinagninilayang salita ng Diyos ay hindi lamang niya shiner, kundi sinasabuhay din. Pwede say, Father, parang wala pa naman po ako sa ganung yugto. Mahirap po minsan sundin ang aral at utos ni Jesus. Pero yung araw-araw mong pagsisikap na subukang isabuhay, nakikita ng Diyos yan. God doesn't desire us to be perfect. Alam naman niya magkakamali rin tayo. Alam din naman ng Diyos ang mga kahinaan at pagkukulang natin. Alam din ng Diyos na pag na nagdadasal tayo, sinasabi natin, Lord, magbabago ako. Pero pag silabas mo, minsan ay yung pangako mong yun ay agad mong napapako. Pero laging may pag-asang binibigay ang Diyos sa atin at patuloy niya sinasabi, huwag kang mapagod sa patuloy na subukan na isabuhay ang kanyang aral at salita. One step at a time. One day at a time. Araw-araw na sinusubukan, kahit araw-araw nagsastruggle na isabuhay ito. Pero kung papansinin mo, kung araw-araw mo sinusubukan, araw-araw ka nagtsatsaga na isabuhay ang mga aral at turo ni Jesus sa iyong buhay. Tignan mo. Practice becomes permanent. Hindi ho perfect. Permanent. Kasi kung patuloy mong ginagawa araw-araw, nagiging parte ng iyong buhay. Kung araw-araw sinusubukan mong maging mapagbigay, sa loob ng ilang panahon, magiging generous person ka. Subukan mo mas maging mapag-unawa sa kapwa mo kahit sa umpisa magsa-struggle ka. Minsan masusubukan ka talaga. Tignan mo, kung paulit-ulit mong ginagawa, mapapansin mo na lang sa sarili mo na mas nagiging mas maunawain ka na. Kung araw-araw mo sinusubukan na magtimpi kahit galit na galit ka na, tignan mo, pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo, parang second nature na lang sa'yo ang pagtitimpi kung galit na galit ka na. At hindi ka na lang basta bilang sasabog. Kung patuloy natin ginagawa, patuloy tayo nagsisikap na magbagong buhay at sumunod sa mga aral at turo ni Jesus. One day at a time, araw-araw na pagpasyang sumunod sa aral at turo ni Jesus, nagiging parte ito ng ating buhay. At doon nangyayari ang pagbabago ng buhay. Hindi naman po ang pagbabago nangyayari sa isang iglap.
Hindi ho, nagdasal ka ngayon, sabihin mo, Lord, sana magbago ho ako. Paglabas mo ng simbahan, babait ka na, hindi ho ganoon yun. Nagbago ka na, hindi na ho ganoon yun eh. Araw-araw na pagpili sa Diyos, araw-araw na nagpagpasya ng paggawa ng mabuti, araw-araw na pagsisikap na sundin ang mga aral at turo ni Jesus. At ito ang tinatawag ni Jesus na dakila sa lahat. Isang tao na nagtayo ng bahay sa may batuhan. Ang tao nakikinig sa kanyang salita at tumutupad nito. Kaya paanyaya sa atin, isabuhay natin ang naririnig natin sa simbahan. Isabuhay natin ang ating pagdarasal. Isabuhay natin ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Kung ganito ang ating gagawin, tayo ay nagiging matalinong mga Kristiyano, mabubuting Kristiyano, Kristiyanong katulad ni Jesus. Amen.